Hello! Nandito na po tayo sa second series ng ating Fruit of Gentleness. May isang subscriber sabi sa nandiyan na raw talagang gentleness natin. It so happened din kasi minsan lumaki po lumaki po kasi ako talagang very loud. Pero there are so many things na we are so gentle in heart, lalo na kung paano tayo makipag-commune or makipag-relationship sa ibang tao. We're so gentle. Hindi po tayo rough, hindi tayo rude. So, itutuloy ko po itong fruit of the gentleness. It is our advantage to have a gentle attitude towards God because He is omniscient. And we are not. Okay? Where were you when I laid the foundation of the earth? God challenges Job. Favorite character ko yan sa Old Testament. Tell me if you have understanding. Job 38 verse 4. God knows everything of the past, present, and future. 1 John 3:20. We can't even get the weather forecast right. Diba? Ito, sabi overcast daw. Tingnan mo, ang ganda. Ang ganda-ganda sa labas. May sun. Finally, pero daw bukas uulan. Sana hindi. So, like a petulant teenager for his parents, we may cry out, "You just don't understand." But God does understand. More than we could possibly know. Psalm 44 verse 21. Ito po kasi minsan may mga taong, yung attitude natin kasi minsan hindi natin na, kunwari iba, hindi nila naiintindihan yung attitude natin. Kaya minsan, you just don't understand. May mga taong you don't understand. But God knows. He understands all of us. Kaya nga po minsan may mga tao po kasing nini-negative nila kaagad. Hindi ako mahal ng Diyos. Sa tingin ko, ako ay ganito na lang. Ganyan-ganyan na lang ako. Hanggang dito na lang ako kasi wala naman pumapansin sa akin. Ganun. Alam mo, minsan pag nakakarinig po ako niyan, hindi po. Sinasabi ko, no. God loves you. Okay? God loves all of us. Sa totoo lang, He wants us to prosper. He wants us to elevate our lives. Yung nga lang kasi minsan may reluctant, reluctant heart. Ayaw nating tanggapin kasi ganun na ang life natin. Parang wala kang hope, di ba? Kaya nga God loves us so much that He gave His only begotten Son. And whoever believes in Him will not perish. So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya nga po sa akin, sinasabi sa akin ng mga, dito walang masamang tinapay sa iyo. Oo, kasi mismo ang Diyos, wala kahit na masamang ginawa mo, kung ano-ano ginawa mo sa Kanya, ang Panginoon, nandiyan lang yan, naghihintay siya. Kaya ng prodigal son, diba? Gusto niya bumalik sa father niya. Kahit na mag-ano na lang daw siya, magkagaya ng mga servant nila. Pero anong ginawa nung tatay? Open arms. Ganun ang Panginoon sa atin. So, ganun how gentle the heart of God is to us. Ako, huwag niyo pag-iianin kasi alam niyo, ilang beses din po ako ganyan. Matigas ang ulo ko. Minsan, nagtatampo ako sa Panginoon, ba't ganito, ganyan, lalo na nung hindi pa binibigay, kasi lagi po akong broken-hearted. Sabi ko sa inyo, totoo, lagi po akong broken-hearted, kasi minsan, nandoon dito na ako sa Amerika, kasi sabi mo, Christian sila, mga single Christian na yan, pero tumitingin pa po rin po sila sa mga sexy. And dumating po ako dito sa US, dahil nga sa depression ko, tumaba ako talaga, from 104, nagbalon ako ng 198, para halos mag 200 pounds na ako sa katabaan ko. Pero sa San Francisco, grabe ang taba ko. So, nung nasa na ako, LA, syempre, lakad-lakad, exercise, kumikita-kita naman po ako, kahit na paano.
ay lumit naman ako ng mga, pero alam nyo, nung nag-asawa ko, na-meet ko yung asawa ko, 189 ako hanggang sa bumaba ako ng 160. So, ganun po ang ano. Sana wala na po ako. So anyway, when we are filled with the Spirit's fruit of gentleness, we will correct others with easiness, instead of arguing in resentment and anger, knowing that their salvation is far more important than our pride. Naintindihan niyo yun? 1 Timothy verse 2, 24-25. Binibigyan ko sa inyo mga verses para basahin niyo. Kunin niyo po yung mga binibigay ko sa inyo mga verses para basahin niyo itself. At ako din po, binabasa ko din. 2 Timothy 2 verse 24-25. We will forgive readily because any offense towards us is nothing compared to our offenses against God. Yan ang sinasabi. Offenses, He's already given. He has already forgiven. Matthew 18 verse 23-35. Mahaba po to. Competition and sectarianism will disappear as the goal becomes less about ourselves and more about preaching the gospel. Philippians 1 verse 15-18. John the Baptist was fiery preacher. Fiery. How do you say the F-I-E-R-Y? Anyway, very bold. Very bold siyang mag-preach. Yet he evinced true gentleness when he said, Jesus must become greater, I must become less. That's in John 3:30. Ibig sabihin po kasi nito, mahaba to eh. Kasi if we have the fruit of gentleness, we will correct others with easiness. Madali lang po natin. Without arguing, o di ba minsan, hindi natin pwedeng, kunwari, may gusto nating sabihin doon sa tao, don't put it into anger. You have to be gentle in saying na, oh, sister, brother, medyo ganito, ganyan. Pero huwag ka sana magalit. Mga ganun, di ba? Marunong po tayo magalit. Kaya lang, titingnan nyo muna. Kasi minsan, maraming taong very, defensive. Oo. Lalo na po ako. Pero hindi ako. Pag mayroong criticism, tinatanggap ko naman. Knowing that the salary is far more important than our pride. So, yan. Tanggalin natin yung pride. Fried chicken. Kanina kumain ako ng fried chicken. So, tanggalin natin yan. We will forgive readily. Mabilis po tayo mag-forgive. Okay. And because any offense toward us is nothing compared to the offenses against God. Yung mga offense, kaya nga po yung bashers, sa totoo, ito. Baliwala po sa akin kaysa dumang offenses na ginawa sa Panginoon. Diba grabe? Kaya nga sabi, is nothing compared to our offenses against God. Kasi alam mo, sa totoo lang, ito na tayo. Ganyan din po ako. As I grow and I work in progress, ang life ko kasi until now, hindi po natin nakuha yung nasa yung mga pastor na yan, hindi sabi na sarurok na sila ng pagsaserve sa Lord. Hindi. Lahat po tayo work in progress. Nadaanan natin, na pinagtagumpayan natin, but meron pa po tayong journey na ituturo sa ating Panginoon hanggang sa makita natin ang Panginoon, hanggang ma-meet natin ang Lord. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hay, ang laki-laki kong, kunwari, yun lang isa, ito na naman tayo. Ako kasi po, against po ako sa mga leaders, lalo ng church, na feel nila just because they are pastors, nandun sila, nagli-lead sila nagpa-pastoring sila ng church, right? And they're so, para silang mga politician, na sila yung pastor, sabi mo na, ano ba tawag nila sa mga bishop, mga ganun. Ito, governor, parang ganon. I'd rather go look on a pastor who are humble. Very humble sila. Hindi po yung
ito dapat tayong mga leader, yung mga pastors, has to be the one who's gonna be, sila po ang nagsiserve sa mga tao nila. Hindi po ang tao nila ang sineserve nila yung pastor. Meron nga lang kaming yung daytime na we acknowledge yung work ng pastors namin. Oo. Ang pastors naman namin, they really work hard. Lalo sa preaching niya, sa mga sabi ko sa inyo, yung pastor kasi, Pastor Roger, down-to-earth pastor. Isa sa mga I look up to na pastors, siyempre, ang aking kapatid na si Pastor Noel. Isa po yan. Servant heart na pastor yan. Hindi nyo po nakikita nagli-leader yan. Oh, siyempre leader siya. Pero at the same time, he has a heart to serve the people. Lalo na sa mental health issue kasi psychologist siya lalo na ngayon, PhD, doctor of psychology na siya. So anyway, ang inaano ko lang po kasi tayo, si Jesus Christ nga mismo He served the people despite of being the Son of God. Di ba dapat ganun ang attitude ng leader ng church? Tapos, si Pastor Chito, yung pastor ko sa LA. Grabe, imagine, ang support nila sa amin, lalo na sa Wednesday group. Minsan hindi nga po kami pinapansin sa Wednesday group namin noon Nagpapasalamat nga po ako si Sister Aleli, ang taga-music namin, yung at least nakaano naman kami. Tapos hinahayaan kami ni Pastor pag nakikita niya, like sinabi ko one time, na pinakita ko yung aking, nung isang quiet time ko na binigay sa akin ng Lord, parang nangusap pa sa akin ng Lord tungkol sa pinakita ko sa kanya, sabi niya, preach mo to. Ha? Ipipreach ko to. Hindi ako parang gano'n. Pero alam mo, nakakatawa. Pag Holy Spirit na talaga, magugulat ka na lang. Nasasabi mo. Tapos one time pa, meron ako binigay sa kanya sulat. Alam mo, nakugulat na ako na doon sa newsletter namin. Ganun talaga si Pastor Chito. At saka isa pa kay Pastor Chito. Kunwari, Bible study namin. Kami mga chuchuwarirop niya Tawag chuchuwarirop. Kasi siya, saan ka makita, pastor, siya yung nagigitara. Pupunta kami sa Bible study, like punta kami sa Cerritos. Siya ang nagigitara, nag-lead ng Bible study. Ganun mga servant heart na leader. Yun ang gentleness. That's a gentleness. Hindi pwedeng, leader ka ng church, tapos meron ka mga bodyguards, ganun. Ano ka? Bakit ka bodyguard? Bakit ka ano ka hari? Hari ka ng, ang Panginoon lang ang hari. Die. So, bigla ako na Kasi meron kasi pong mga ganyan na feel nila, porket pastor sila. Tapos yung mga pastor's wife naman, alam mo talaga, sa totoo lang, gusto kong maging pastor's wife. Noon, oo. Si Dinah, ako sabi niya, Manay, huwag mong pag-pray. Wala, nakita ko sa vision talaga na prophesy ko po si Pastor Noel na magiging pastor. Sabi, ginaganon ako ni Dinah. Pero alam mo, si Dinah, being a pastor's wife, isa pa yun. Siya ang nagtitend ng congregation, yung basta sa church, tsaka kaibigan siya. Kaibigan siya ng lahat. Hindi po siya naninira, hindi po siya masyadong mataas, hindi po humble. Kaya kaibigan ko yan Mga humble lang kinakaibigan ko. Sorry guys. So anyway, naku, nasa na naman tayo. So gentleness also means giving up the right to judge what is best for ourselves and others. Kasi sabi ko lang, God is not as concerned with our comfort as He is concerned with our spiritual growth. And He knows how to grow us far better than we do. Gentleness means that we accept that the rain falls on the evil and the just, and that God may use method we don't like to reach our hearts and the heart of others. Alam mo, nakakaano rin. Hindi ko na to. Kasi ito rin sinasabi ko nga na it means giving up the right to judge.
You know, we're not supposed to judge. Kaya nga yung sinasabi ko, I don't judge. Yeah. Finally, to live in a spirit of gentleness towards God is to accept His judgment on people and issues. We tend to think it is gentle to go easy on people and try to justify actions that God has called sin, or to let someone continue in sin without speaking the truth. But Paul says, if anyone is caught in a trespass, you who are spiritual, restore such one thing in a spirit of gentleness. Galatians 6 verse 1. This doesn't mean to be soft, that the sinner doesn't realize his sin. It means to comfort the brother in a manner that it is in line with Scripture, to be mild, loving, encouraging, clear about the holiness that God called us to. Okay? Yun. Ito na po, dito po ako mag-e-end na so, ibig sabihin po nito is when we approach our brothers and sisters, we have to be mild, loving, encouraging, and clear about the holiness of God. Okay? So, we have to encourage people. Ganyan sinasabi ko na let's not talk about negativity. We have to talk about positivity and encourage people. Yeah. So, ganun po. Wag po tayo maninira ng tao. Wag po tayo maninira kahit inis na inis ka, galit na galit. Ako actually, meron pong nagsasabi. Gayang sinasabi ko, may mga taong naninira sa akin. Pero ngayon, hindi ko talaga, I forgive them. Kaya lang, quiet na lang ako. I'm not gonna say anything. So, pinagpipray ko na lang po sila sa Panginoon. So, anyway, whatever they do, I'll just leave everything to the Lord. So, gentleness, fruit of gentleness. Kaya, meron pa tayo isang spirit na ating babasahin para sa Panginoon. Pinakalas na natin ang self-control. Lahat po tayo guilty dyan sa self-control. Anyway, so thank you very much po sa inyong kahapon nga, ang dami natuwa naman ako sa may bantao na when I started doing this, ay naku, Bible study na, sabi ni Sister Bim. Bible study na to. Ang tagal-tagal po talaga, parang hinihintay nila ito. So maraming salamat at marami pong nanonood ng aking spiritual spiritual message. So salamat po, and don't forget to like and subscribe and share this to everyone kasi lahat po tayo ay sugatan. Pero ang ating only hope is the Lord Jesus Christ. God gave us a hope in Jesus Christ. Okay, salamat po and maraming salamat. God bless po.